Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong continuing saga nung kay Sara Duterte. Kasi humiwalay na siya talaga. So parang ang dating nito, freelancer muna siya. Kasi kung maalala nyo, sa mga previous vlog natin, sinabi niya na kinausap siya ng Pangulong Bongbong Marcos kung pwede siyang tumulong sa 2025 election para sa admin. Pero sabi niya, no. Ganon din sa kanyang ama, no. Pero, you never know. Kasi sabi niya, hanggat walang nagpapile ng COC, hindi natin alam ang mangyayari. So, ganon din yan. You never know until sa October malalaman ninyo. Or pagkatapos ng SONA na kung saan sinabi niya, after ng SONA, mag-uusap sila ni Senator Bato at Senator Bongo, yung mga re-electionist ng PDP Laban. Okay, at the same time, isasama natin dito ang dating spokesperson ng kasalukuyang administrasyong Marcos na kung saan nung tinanggal, pumunta na sa walwalan, pumunta na sa mga yung sinasabi nilang patay gutom group, the mausig group na mga walang alam, mga sinungaling, mga fake news, patuloy na nambubulag ng mga kaisipan ng sambayan ng Pilipino. Meron po silang rally dyan daw po sa Liwasang Bonifacio na kung saan karamihan ay mga multo at langaw ang dumalo. Meron pong 18 seconds video na nakuha natin na kung saan ito ba, paniniwalaan nyo? Isang dating nagtrabaho sa administrasyong ito, tapos nang hindi nakuha ang gusto, dati positibo, total depensa sa administrasyong ito. Nung natanggal, puro negatibo. Sinong paniniwalaan mo? Di po ba? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, tulad po ni Miss Ninita Bukal na nagpa-super thanks po siya sa isa nating video. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan po sa live chat box ng ating video premiere at ng ating live stream. So hindi ko na po kayo babanggitin lahat para hindi po ganong humaba ang ating videos. So alam nyo naman po at naisa-shoutout naman kayo minsan sa ating live stream. So eto po mga kababayan, patuloy ang paninira nitong kampo ni Duterte. Pero ano dahilan? Ano rason? Wala lang, papansin. Ika nga, nagbi-build up sila ng momentum para sa 2025. Pero hindi po yan . Alam naman nila ang kanilang kalagayan . Na kung saan, bagsak po talaga sila. Nagpupumilit lang sila. Ito yung mga tinatawag nyong spoiled brat. At meron nga nakapagsabi sa akin talaga na ang balak talaga ng grupong ito nila Sara Duterte ay gamitin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ipabagsak siya at iyo po si Sara Duterte. Remember, hindi nag-back out ang Pangulong BBM noon sa pagkandidatura sa Pangulo. Kung si Sara Duterte malakas ang loob, alam niya malakas siya sa survey, bakit hindi siya nag-file ng presidency? Bakit siya sumama pa, nakipag-unity team pa, di umano kay Pangulong Bongbong Marcos? Gusto niya naman palang sila ang hawak, yung continuance ng pamumuno ng kanyang ama. Bakit ayaw niya? Kasi alam niya alam nila matatalo siya. Di ba? Tama, mali.
Kasi, sino iboboto ng Marcos loyalists? Sinong iboboto ng Marcos supporters? O diba? So maglalaban dyan. Kung noon yun sama si Lenlen. O may followers din si Lenlen. Sino mas malaki ang followers? Baka nga ang totoong boto lang ni Tamilmil, yung 500,000 na sinasabing lamang niya kay PBBM. Yun lang. Yun lang ang buboto sa kanya. The rest of 31 million kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali. O, maasar na yung maasar. Diba? Sipin ninyo. Okay? So, ang sinasabi, nabalitaan ko, no, nadinig-dinig ko, na yung pala talagang balak nila. Yung mga DD shit na kumampi noon kay Pangulong Marcos, yung nakikita nyo diyan sa Pioneers, diyan sa Mandaluyong, yung headquarters, infiltrated po yun. Kung bagang mga spy. Sige, i-infiltrate nyo, maiupo tayo. Pero ito balak. Parang glorious tayo. Pero hindi na nanalo eh. Hindi nila magawa, mga kababayan eh. Hindi kumakampi ang totoong oposisyon sa kanila. Kasi ano sabi ni Trillanes? Mas pagtsatsagaan na namin si Pangulong Bongbong Marcos to have another Dutertes. O diba? So tingnan nyo, wala silang kakamping mga oposisyon. Hindi sumasama yung Makabayang Black. Diba? Pag sinabi nyong Makabayang Black, ito nasabi ko na sa LS ko. Nandyan ang Akbayan, nandyan ang Kabataan, nandyan ang Bayan Muna, at yung iba-iba pang mga progressive group. Sila ang bumubuo ng Makabayang Black. Pero wala eh. Sino lang umaattend dyan? Yung mga kulto ni Kibuloy. Yung mga bulag na DDS daw uno. O di ba? Kaya tingnan nyo, hindi makapunta sa kanila si Sara. Hindi siya mag 100% kasi tumitimbang siya. Lalo na ngayon, bumabagsak ang political capital niya. Dahil gawa nitong mga maisog na ito. Gawa ng mga issue sa tatay niya, sa kapatid niya at kay Kibuloy. They are the ones dragging him down. Their political capital is already in the negative. Kaya, crab mentality, hihilahin siya. Ngayon, hinihila talaga siya. Yung natutuwa kayong umangat ang survey niya, pero tignan nyo ang numero. Consistent na bumabagsak. Si Pangulo, bumagsak man umangat ngan, pero nandun pa rin siya sa 55, 53. Pero si Duterte, tingnan nyo, tuwan-tuwa sila. Umangat, the best approval. Leche. No? Kasi, pinapaangat ang kanyang imahe. No? Pinoproject na magaling. Kung magaling naman pala, uulitin ko, kung magaling naman pala, may kakayahan, bakit nag-resign as DepEd at NTF-ELCAT na co-vice chair? Wala eh. Kasi personal. Mahal niya ang bayang Pilipinas? Mahal niya ang mga kabataan? O bakit ka nag-resign? Kung totoong mahal mo ang kabataan at mga guro at mga magulang, sa dami ng problema ng DepEd, bakit hindi ka makapagbigay ng tamang solusyon? For that particular 2 years, ano lang nilayout mo? Ni pundasyon nga wala eh. Sulat sa hangin, ginuhit sa tubig. Tama ba? Di ba? O ngayon, nag-rally sila dyan. Another rally. Sumisigaw ng kung ano-ano. Ito tandaan nyo ito. Ito lang. 18 seconds. Ito lang yung nakuha natin dun sa ating mga kapwa vloggers and influencers. Okay? Panoorin nyo. Itong dating nagtrabaho na spokesperson ng Pangulo at abogado ba to? No? O, panoorin natin. Kung kinakausap niya tayo, dapat nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Mr. President, gutom na kami! Mr. President, hirap na kami. What? O, nakita nyo? Nadinig ninyo. Kung kinakausap lang daw sila, bakit kayo kakausapin ng presidente? Bakit? Unang-una, totoo bang naghihirap kayo?
Totoo bang nagugutom kayo? Kung totoong naghihirap kayo at nagugutom kayo, bakit kayo nandyan? Bakit kayo ngaw-ngaw na nagugutom at naghihirap kayo? Nakita nyo ba yung mas mahihirap pa sa inyo? Yung mga taong nangangalakal ng basura? Yung pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay? Yung mga pamilyang nakatira sa mga, pasensya na po, sa mga squatter? Yung pamilyang pilit na itinataguyod ang pang-araw-araw nilang pagkain at pangangailangan, matustusan lang sila, makakain lang ng sapat, hindi magrereklamo kasi tanggap nila. Ang sa kanilang is to survive. Kayo, gutom na kayo, hirap na kayo, really? Ikaw, yun yung babae na yun? Really? Sige nga, patunayan mo paano ka naghihirap. Hindi ka na ba kumain ng isang linggo? Mukha namang kumakain ka araw-araw. Tingnan mo pa yung hawak mong gadget. Oh, di ba? Yan, oh. Ano to? Ganito yung gadget niya. Magkano to? Ito sabihin ko sa inyo, iPhone 14 Pro Max. Yung pinaka top of the line ng iPhone. Wala akong 15. Ayoko nun. Di ba? Magkano yan? Magkano ang isang iPhone Pro Max? Tignan natin. Ilora, magkano ang isang ganon? Okay? Ito, meron dito sa mga carrier ng telepono dito, yung Verizon, AT&T. Sabi dito, ang Verizon ang pinakamura. $88 per month for 2 years. Sa T-Mobile, $50 per month for 2 years. Tingnan nyo yan. So, sa loob ng isang buwan, 12 months, sorry, $600. Times 2. Di 1,200 plus tax, you'll spend about around, let's say, $1,275. Kasi depende po sa tax rate ng isang city. $1,275. I-times mo na lang ng 55. How much is that? Ayun yun lang yung ating estimate. 1,275 times, sabi mo, 56. That's 71,400. Nasa gadget mo, 70,000 pesos. Tapos sasabihin mo, nagugutom kayo, hirap na kami. Di ibenta mo to. 71,000 pesos. Malaking pera na yan sa totoong mga naghihirap. Sa totoong mahirap. Nakita nyo bang nagrarally yung mga nangangalakal ng basura? Nakita nyo bang nagrarally yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, sa mga swamp, sa mga eskwela? Hindi. Lumalaban sila sa kahirapan. Pinipilit nilang itaguyod ang pamumuhay nila. Tapos kayo, ikaw abogada, maniniwala ba kami sa inyo? Yung mga kasamahan mo dyan na abogada, si Roque, si Chong, si Rodriguez, at ikaw, 4 kayo ng mga abogado, titulado, sisigaw kayo ng kahirapan, sisigaw kayo ng kagutuman, di ba kasinungalingan? Tama, mali. Kung nagugutom at nahihirapan kayo, bakit kayo nagrarally? You have a lot of time in your hands to do that. Pero yung maghanap kayo ng pagkain ninyo at kahit papano maibsan ang kahirapan ninyo, hindi nyo magawa. Ano ginagawa ninyo? Pangbubulag sa kaisipan ng tao. Pagsisigaw ng kasinungalingan. Kung kinausap lang kayo ng presidente, so what? Ano magagawa ng presidente? In a matter of the click of the hand, gaganon lang. Okay, I'm the genie in the bottle. You have 3 wishes. I will grant you that. Ganon ang gusto ninyo?
Ang iniisip lang ninyo ay pang sarili ninyo. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Sino ba audience ninyo? Ang audience ninyo ay ang mga kulto ni Kibuloy. Hindi nyo nga daw napuno yung Liwasang Bonifacio eh. Di ba? So ibig sabihin, yung maisog rally ninyo, hindi ume-epekto sa mayoryang Pilipino. Nagsasayang lang kayo ng oras at nagsasayang kayo ng salapi. Bakit? Lahat po yan, yung stage, yung sound system ninyo, yung mga upuan ninyo, mga pagkain. Imposible naman wala kayong dalang pagkain dyan. O paano kayo nagutom? Diba? Paano kayo naghirap? Gusgusin ba kayo? Ay ikaw nga, itsura mo, naghihirap ka ba? Pustahan tayo, naka-converse ka pa dyan. Yan ang fascination mo nung nandoon ka sa karambola eh. Diba? O, paano ka naghihirap? Abogada ka. Gamitin mo yung profession mo bilang abogada para maibsan yung kagutuman mo at kahirapan mo. Di ba? Mga kababayan, nakukuha nyo yung punto ko. Paano sila naghirap? Naghihirap pala kayo pero rally kayo ng rally, naggagastos kayo ng pera, nagsasayang kayo ng pera dyan sa rally ninyo. Magsiset up kayo ng entablado, mag-hire kayo ng mga, yung gagawa. Yung sound system ninyo, aarkili kayo ng upuan. Baka nga may hakot pa kayo. O, di ba? Kuha nyo yung point. So ito, nagpapakalat lang sila ng naratiba. Walang ebidensya. Ha? Tingnan nyo yung poverty rate natin. Nandyan sa PCO. The inflation nasa PCO. Diba? Ano ang inflation rate natin? Kukuha ninyo? Lahat naman ang problema is inflation eh. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Wala tayong magagawa dyan. Until iyan ay bumaba, no, sa pamamagitan ng pagbibigay ng yung ng produksyon ng pagkain. Yan ang ginagawa ng Pangulo. No? Inaalagaan ng agrikultura. Binanggit ko na to sa previous vlog ko eh. Pinabayaan po kasi ang agrikultura ng mga past administration. Kaya itong Pangulong Bongbong Marcos patuloy na binubus ang agricultural sector. Sinisimulan. O, mag-antay kayo. Eh ang gusto nyo nga tulad na sinasabi ko, in the click of the hand, tapos ang problema. Di sana pala, ang yaman natin na kaagad. Wala tayong poproblemahin, wala nang maghihirap. Tulad ng sinasabi niya, walang magugutom. Eh hindi po ganun. Eh yung ang appointed son of God, hindi tayo matulungan sa ating problema eh. Sinasabi niya pa, ibigay nyo sa akin yung trilyong piso ninyong budget. Susolve ko ang problema ng Pilipinas. Sinabi na rin ni Sara Duterte yan. Ang laki ng budget niya sa DepEd pero hindi niya solve ang problema ng DepEd. Di ba? So lahat nakukuha sa kwarta. Lahat nakukuha sa katakawan nyo sa kwarta. O ngayon, ano pang gusto nyo? Because of your greed, gusto nyong pababain ng Pangulong Marcos? Ganon? Hindi naman pwede yun, mga kababayan. Tapos meron pang nagsasabi sa akin na meron daw isang vlogger dyan na nagsalita na sinasabing wala daw nagawa ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Da Junior, wala daw nagawa. O ito na lang. Sige. Pagbigyan natin. Walang nagawa ang Pangulong Bongbong Marcos. E ano nagawa nung Poon Mongso Duterte? Di ba? Ano? Ano nagawa niya? Kasi kung sasabihin mo sa akin, wala naman nagawa si Pangulong Bongbong Marcos personally, yung mga ginagawa niya, pera ng taong bayan yan. Budget yan, inutang yan. O granting gano'n, sige, pagbigyan natin. Ano rin ang ginawa ni Duterte? Yung bang build niya, pera niya yung personally. Ano nagawa niya? Sige nga. Umunlad ba ang sektor ng agrikultura? Hindi. Naayos ba ang sektor ng edukasyon? Hindi. Natapos ba lahat ng build niya? Hindi. Diba? Ano yung mga nagawa niya? Yung tanimbala? O madali lang naman yun eh. Maski ng Pangulong Bongbong eh. Aaksyonan din yun.
Di ba? Ano pa? Korupsyon? Hindi rin natapos. Bakit? O ito, kababasa ko lang. Diyan sa Manila City Hall, may empleyado na in-entrapment dahil nangingikil sa mga tindera. Korupsyon sa gobyerno. Di ba? Hindi natanggal. Yung mga red tape. Hindi. Oh, so ano nagawa ng puon mo? Na si Duterte. Tapos, ibabas nyo ang Pangulong Marcos ng 2 taon lang walang nagawa? Walang nagawa talaga. Wala. Kasi ang iniisip nyo, walang nagawa personally. Yung sarili niyang pera. Wala nga kayong mailabas na totoong wala siyang nagawa. Bakit hindi nyo tanungin yung mga agrarian reform beneficiaries? Dahil kung wala ang pirma ng chief executive sa batas na yan, hindi mabibigyan ng titulo ang mga agrarian reform beneficiaries. Hindi mapapawalang bisa ang mga utang nila. Di ba? Ni-reset yung mga utang nila eh. Ilan ang nabiyayaan ng agrarian reform? Di ba? Sabi nga ni Secretary Estrella ng DAR, hindi na siya nakakatulog kasi sa dami ng trabaho. Ginawa ba yan ng poon ninyong Duterte? Nakapamahagi ba siya ng mga lupa ng mga magsasaka? Di ba nga meron pa nga dyan, 80 years old, tuwang-tuwa siya. Sa buong buhay niya, nagsasaka siya ng lupa na inaasam niyang magiging kanya. Ilang taon siya nag-antay? 5 dekada. Bago niya nakuha, tuwang-tuwa siya. At least mamamatay siya, nakita niya may titulo ang lupa niya na pwede niyang ipasa sa mga anak niya. Nagawa ba yon ng Pangulo mo? Ano bang gustong gawin? Ano bang gusto niyong gawin ng Pangulo para malaman niyo na may ginawa siya? Ni nga yung video ng pulboronic ninyo, hindi niya malabas dahil wala eh. So in summation, mga kababayan, itong mga to, lalo na yung babaeng nagsalita na yon, mga abogado, mga abogaga. Mga sinungaling. Mga spolbrat. Ang gusto nila, iuupo ang isang Duterte. Bakit? Piling nila, ang Duterte brand of leadership lamang ang makakapagbalik sigla sa Pilipinas. Hindi po ako naniniwala. Ano bang Duterte brand of leadership? Pananakot, pagpuputang ina, panghaharas. Di ba? 51 billion, 42 billion, 125 million. Nagsimula lahat sa kwarta. Nagsimula sa kagahaman sa pwesto. Tama, mali. Si Tamilmil nagtampururot nung hindi mabigyan ng CIF. Nagtampururot nung nabalita ang gustong i-take over ni Gloria ang speakership. O tingnan nyo si Gloria, nasaan pa rin siya hanggang ngayon. Nandun pa rin siya sa lakas CMD. Wala. Si Tampururot nagkamali. Tapos si have the audacity na magmalaki. Diba? So kung maniniwala kayo sa mga naratiba na ngayon, gutom na kami. Di kumain ka. Pustahan tayo, may pera ka dyan, no? May debit card ka, may credit card ka. Hirap na kami. Paano mo nasabi? Ulitin ko, may pera ka sa bulsa, sa wallet, sa bag mo, sa purse mo. Hindi ka naghihirap. May credit card ka eh. Makakautang ka. Bakit? Yung mga nangangalakal ba ng basura, yung mga namamanimos dyan, sa palagay nyo, may debit, credit card dyan? Wala. Tanungin nyo yung mga nandyan nagsasalta sa entablado. Except yung mga patay gutom nilang mga vloggers and influencer. Yung mga mukhang pera. Diba? Tama, mali. Ito, advice ko sa inyo. Ilan silang may ganito? O yung mga cellphone nilang mga latest na mga Android. Tinatakpan ko kasi may picture ng anak ko dyan. Ayaw ko naman pakita sa inyo harapan kasi makita nyo yung picture ng misis ko. Baka mainggit kayo. 70,000 pesos. iPhone 15 yan. Ito, hindi ko alam kung magkano na to eh. No? 2 years na to. Diba? Oh, sipin ninyo. Gutom ba siya? Hindi. Hindi siya nagugutom.
Nagugutom ka, kumain ka diyan, no? May mga sandwich sa SESO o High C. 'Di ba? Sinungaling. Ano ka nagutom? May nagrereklamo bang nagutom yung mga survey? Maniwala ka? Sa survey, ang sinosurvey 2,500. Mataas na ang 5,000. Kaya nga sabi ni Lagmay, mga kababayan, ibahin nyo ang mga question sa survey ninyo. Kasi yung survey ninyo, it caters, it becomes a partisan. It caters only to a particular candidate you want to win. Malay nyo yun, mga kandidato na yun, binabayaran ng survey because there is a commission and non-commission survey. Pag sinabing commission, somebody paid for it. Pag sinabi nyong non-commission, it's the sober firm that do the expenses. Diba? Kaya minsan huwag kayo maniwala sa survey. Diba? Mga sinungaling, lalo na tong maisog na ito. Wala silang gagawin diyan kundi patuloy na pabagsakin. Hindi daw early campaigning. Tapos sasabihin nyo, wala kayong karapatan, pinagbabawalat ang karapatan ninyong mag-rally. Doon pa lang eh. That's your biggest lie. Kung pinagbawalan kayo na hindi kung pinagbawalan kayong magsagawa ng rally diyan, bakit kayo nandyan? Diba? Sinong pumigil sa inyo? Wala. Doon pa lang eh. Sa unang buka nyo ng bibig, sinungaling na kayo. Tapos you have the audacity na sasabihin nyo, kayo lang ang tama, kayo lang ang may karapatan. Nanggugulo kayo. Mga palalo kayo. Kaya pati yung tunay na oposisyon, hindi kumakampi sa inyo. Diba, mga kababayan? Ang hirap eh. Yung isa, yung binanatan natin kagabi, sinoplak natin si Badoy, salamat po at marami pong nanood at marami rin po nagko-komento doon, no? Base doon sa ating sinabi. Sapul siya doon sa kasinungalingan niya. Nalusaw ang utak ng Pangulo, walang malasakit sa kapwa. Di sana kung walang malasakit sa kapwa ang Pangulo, marami na nagreklamo. Hindi, ang nagrereklamo yung survey eh. Diba? Ewan ko, mga kababayan, sa mga to, sobrang palalo, sobra na eh. Because of the freedom they enjoy. Diba? They're still exercising their constitutional privileges and rights. Ano yun? Ano yung rights nyo? The rights to assembly. The freedom of speech. The freedom of expression. Tama, mali. Hindi kayo pinagbabawalan. Pero kayo, lagi nyo sinasambit, hindi kami pinapunta doon kasi ganito. Pero yung pala, may tamang dahilan bakit hindi kayo pinayagan dahil may ganitong bagay, may okasyon, may ginagawa. Nagre-reklamo kayo? Diba? May reklamo kayo? Punta kayo ng Commission on Human Rights, sabihin nyo, binayolate ang inyong human rights. Kaso wala, hindi kayo makatakbo sa human rights eh. Diba? Kasi yung grounds ninyo for complaints is hindi sakop ng human rights. Wala. Dahil yung claims ninyo is falsified. Maling-mali. Kasinungalingan. Di ba? Tama, mali. Ngayon, mga kababayan, ito sinasabi ko sa inyo. Ito na lang, kagabi, pinakita ko kayo ng video, yung videong sinabi mismo ni Sara Duterte, na hindi siya galing sa educational sector. Di ba? Inamin niya yan. Noong August 10, 2023. Ayan po yung quote card galing ng Impact Leadership. I do not come from that education sector. I don't have an education background so I cannot review what they are doing. Tapos iuupo nyo ito? Iuupo nyo bilang presidente, umamin na walang alam? Ano kakayahan niya? Kung napaganda niya yung Davao, hawak nila sa leeg yung mga yun eh. Pwede mong kontrolin yun dahil ikaw mayor dun. Sige, given. Lugar mo yun. How big is Davao compared to the entire Philippine nation? Nakikita niyo yung punto ko? Yung kagalingan niya is confined in Davao. Nung lumabas siya ng Davao, lumabas din ang totoong kakayahan niya. Ano? Ampaw. Di ba? Rhyme yun? Davao, ampaw. Kuha nyo? So, ibig sabihin, bumalik ka na lang ng Davao. Kasi doon magaling ka. Pero you cannot lead this nation as a commander-in-chief because ikaw ay ampaw. Kulang na kulang. Pinilit ka sa hinog. Kaya ngayon, ampakla. Diba, Elora? Ampakla. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Tignan ninyo? Tignan ninyo?
Kung sinasabi nyo, ang Pangulong Marcos ay walang alam, sasabihin nyo, hindi, wala naman talagang alam yan. Ang nagdi-decide yan, yung mga gumagawa dyan, yung mga nakapalibot sa kanya. The same thing. Diba? The same thing. Anong sabi niya? And I rely, umaasa ako sa kanila, sa kagalingan nila. At yung iba pa, para mag-review ng ganito, para ako ay makapagbigay ng desisyon. Ganon din ang Pangulo. Kung sinasabi niyong walang alam, tamad. Diba? Mano pa naging siya, presidente? Ikaw, tanungin ko. Ikaw, Elora, mano pang naging supervisor ka kung ikaw naman pala lahat ang gagawa ng trabaho? Mano pang naging CEO ka ng isang company kung ikaw naman pala lahat? Sales, accounting, HR, lahat ng departamento sa kumpanya mo, ikaw pa ang gagawa. Ikaw pa ang magsusupervise. That's why you hire people to work for you. Diba? Kung yung CEO dyan, pakuya-kuya-akoy lang. Pabaka-bakasyon lang pa sa mga pamilya niya. What the fuck do you care? CEO siya. That's why he or she hired you to do the job. Ikaw, tinanggap mo . So why do you complain? You can only complain if you're not compensated properly. If you are being abused in your job or your line of work. Ganon ang complaint. Pero kung wala namang abuso, compensated ka naman, you reap all the benefits, why do you have to complain? Diba, ang CEO hindi magko-complain kung maganda ang takbo ng kumpanya niya, maayos ang pamamalakad ng mga taong hiner niya, supervisors and managers. Ganon din. Tapos magrereklamo kayo, sasabihin niyo, Marcos alis dyan. For what? Incompetence? O look at this bitch that you want to put in power. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ganon din ang sasabihin niyan. Papalibutan niya rin ang sarili niya ng mga able and expert personnel. Ganon din. She will rely on their reviews and their expertise. Diba? You hire the best talents. Para ikaw, review ka lang ng review, tanungin mo lang sila, the benefits, the pros and cons of this. Tapos, that's where you get your decision. So, ibig sabihin, pag naiupo siya, solve lahat ng problema? Miss Abogada? Yung sino ba yun? Yung babae na yan. Dating karambola yan . So, ibig sabihin, pag inupo nyo si Sara Duterte, solve lahat ng problema. In an instant, in a 24-hour, or given like 5 days, tapos lahat ng problema. Wala tayong problema, lahat will be happy. Tapos ang problema sa kahirapan, sa kagutuman, tapos ang problema sa korupsyon, tapos ang problema sa crime, tapos ang problema sa drugs. Uunlad tayo, pati problema sa West Philippine Sea, wala na kasi ibigay namin sa Inchik ang West Philippine Sea. Ayun. Ganun naman pala ang gagawin. Kasi itong mga ito, tatanungin natin, funded ba kayo ng China? Bakit nagpupumilit kayo? Galit na ba yung amo nyong Chino? Dahil kokonti lamang, minuscule, ganito Elora, minuscule lang ang naniniwala sa inyo mga kulto panikibuloy at mga gago at sinungaling ninyong vloggers and influencer. Wala daw nagawa ang Pangulo. Pinakitaan ko kayo. Sinabi ko, pumunta lang kayo sa Presidential Communications Office, nandoon. Manood kayo ng RTBM. Pumunta kayo sa PTV. Yung mga government sanction o sponsored media, nandoon. Pero ito, alam nyo ang balitang pinupuntahan nila, isa lang. Ayaw nila sa ABS-CBN kasi kalaban nila yan. Ayaw din nila sa GMA News Network. Hindi naman nagbabasa ng balita yan aside from SMNI, samahan ng mga marites at mga nanlulokong incorporators.
SMNI lang. Kasi para sa kanila, SMNI lang ang nagbabalita ng katotohanan. Ganon. Yun po yan, mga kababayan. Pero sa katotohanan, puro kasinungalingan. Ulitin ko, sa palagay nyo, pag naiupo itong si designated Dilulong Syunga, in an instant, solve ang problema ng Pilipinas? Baka, ibenta tayo sa Chekwa. Kasi mga Manchurian candidate po yan. O now, sa pa, quote card. Yung sinabi niyang hindi na ako mag-serve in another cabinet post sa Marcos administration. Feeling niya, Feeling niya, panalo siya. Feeling niya, she is very indispensable. Dinefine na natin yung indispensable. No, ibig sabihin, hindi mo ako mapapaalis. Kasi kung mapapaalis mo ako, kung aalisin mo ako, babagsak ang kumpanya mo. Kasi ako lang ang magaling dito. Ako ang nakakasolve ng mga problema. No, indispensable. Hindi nila kayang mawala ka. Pero pag sinabing ikaw ay dispensable, pwede kang palitan kahit na anong oras. Pero nga, feeling ni Sara Duterteng Dilulong Syunga, siya ay indispensable. Nag-quit lang ako. Pero hindi na ako tatanggap ng anumang posisyon. Yun ang ganti niya. Kasi, nagtatampo siya dahil daw hindi tinupad ng Pangulo yung pinag-usapan nila prior to being a uniting. Hey bitch, ikaw na rin nagsabi. Tingnan nyo ang pagiging double standard niya. Mukha namang mas matanda ako sa kanya. Ako, medyo makakalimutin lang. Siya talagang makakalimutin. Ano sabi niya? Nung sinabi niyang, kinontra siya ng tatay niya na 3 senator. Ano sabi niya? Ay nako, lahat nagbabago. Tingnan na lang natin sa darating na filing ng candidate of candidacy, certificate of candidacy. Nang sabi niya nagbabago. Di ba? Yung kantang Wind of Change. In the wind of change. Di ba? Yung mga nakakaalala niya. You have to adapt to change of time. Di ba? Nagbabago because of the circumstances. Hindi siya flexible. Wala siyang flexibility. Kasi para siyang kabayo na nakatakip ang mata. Isa lang yan. Wala siyang nakikita. No? Hindi niya alam yung tinatawag na flexibility. Di ba sabi nga dito, you're not that flexible. Pero pilosopohin mo. No? Sabi nga nila, hindi naman ako acrobat kaya hindi ako flexible. Pero sinasabi nating flexibility pagdating sa trabaho is that pwedeng ito yung plano mo. But there's some sudden change. Can you revise that and include this? Ang tingin mo, ay hindi perfecta ito Saan ko ilalagay yan? Ganon. You're not that flexible. Ang mga Pilipino, flexible yan. Lalong-lalo na dito. They can take over your job. Maski na hindi nila alam yan, konting oras lang na makita nila yan, I can do this. Diba? Pero si Sara Duterte, tulad na sinabi ko, para lang siyang kabayo. Yung tumatakbo sa karera. Kung hindi papaluin yan, hindi siya papaluin ng hinete, hindi siya gagalaw ng mabilis. Isa lang ang takbo niyan. Walang nakikita ang kaliwat kanan niya, kundi diretso lang. Ganun lang siya. Hindi siya pwedeng magbago. Kasi ganun siya Bakit? Isa sa mga karakteristik yan ng may problema. May problema siya. Tanong niyo si Lola Carclea, panoorin niyo yung video niya. Diba? So what kung hindi ka na mag-serve sa cabinet post? Hindi ka namang kawalan? Bakit ko nasabi? Yung DepEd niya, hindi mo naayos Tapos ipopesto ka pa? Tanga na ang Pangulo. Palpak ka na? Tapos, can you give her another chance? Hey, bitch. Binigyan ka ng chance, 2 years. At hindi ka naman pinaaalis.
Pero ang bali-balita, natunugan mo lang. Yung malay mo, marites lang yun. Di ba, inunahan mo lang ang Pangulo para hindi hindi ka mapahiya na tinanggal ka. Eh kung marites lang yun. Di ba? Oh, 2 years. Nothing. There's no improvement. Di ba? So what? Ano gagawin mo? Magmamayabang ka pa? Magmamalaki ka? Eh, hindi ka nga flexible. Palpak ka nga, bakit ka i-hire? Di ba, Carl Clea? Bakit mo i-hire? Yung palpak. What? Give me another chance? We have given you a lot of time. We have given you a lot of chance. But, wala eh. Wala kaming nakita na improvement sa'yo. Wala kaming nakitang change na ginawa mo. So, what we gonna do? Should we hire you again? No. For your sake, babagsak itong kumpanya? No. Ano sabi ng Pangulo? Okay, I don't need to react. That's our decision. Ito ba yung sinasabi ni Baduy na, tignan mo, para siyang tralala, tulala, walang laman ng utak. O, ayan o. Ano pa sasabihin ng Pangulo? Sabi ng Pangulo, less talk, less mistake. Pero hindi naman niya sinabing, no comment. O, di ba? Ayan o. I don't need to react. That's her decision. Kung ako nga to eh. Who? Di ba, Carl Clea? Kung ako yan. Si Carl Clea, lagi ko minsan sabi niya, who? Alam niyo, pag ginanong ko kayo, at alam ko naman na kayo yun, who? Isabihin, niloloko ko kayo. Ino-insulto ko kayo. Who? Di ba? Ganon yun. Kulang na nga lang, insultuhin siya ng Pangulo. Kaso napakabait ng Pangulo. Pag ako yan, sasabihin ko lang, tinanong ako ha. When asked to react to Vice President Duterte's decision not to serve in another cabinet post, sasabihin ko lang doon sa reporter, who? I'm sorry, who is that? Di ba, Carl Clea? Makakatikim. Di ba? Who? Come again, sorry? What is your question? Who is that? O, di ba? Siguro lalong magngingit-ngit yung kampo nitong si designated Dilulong Syunga. Di ba, Miyu? O, sige, mang-asar kayo. Yung mga kababayan, malalakas nyong mangbiyats eh. Daig, talagang malalakas kayo pag may talagang kaasaran kayo, yung mga kabiyats-biyats nyo. Yung mga parinig-parinig ninyo, di ba? O, sabihin mo lang, who? I'm sorry? Who is that? Even though alam mo naman, narinig mo, hindi naman tayo yung, if you don't get it in the first time, you don't deserve an explanation. Hindi po tayo ganun. Ang dali naman sagutin ng question, pero asarin kita, insultuhin kita. Who? I'm sorry? Can you repeat the question? Who is that? Pag inulit niya, the Vice President said that he will not serve any more cabinet posts in your position. I'm sorry, who is that again? I did not hear you. Can you speak louder? Tapos pag inulit-ulit, oh, who is she again? Di ba, Carl Clea? Oh, di ba, pang-asar lang? Oh, ganun lang yan. Ewan ko lang kung hindi ulit magsasalita yung mga si Harry Roque. Sasabihin ni Harry Roque, ang bastos na presidente. Who? Sabi na, parang napanood ko sa movie, yung Chicken Little. What are we talking about? Aray ko. Di ba? Daldal ka ng daldal dyan, bigla kang, nung tinanong mo siya, what can you say about it? What are we talking about? Tinanong ka ng ganun. Di ba? Maaasar ka siguro. Di ba? Ganun ang sabihin nyo kay Roque. What are you talking about? Siguro, asar na asar tong mga to pag ganun ang sagot ng Pangulo. No? Pag ako lang yun, talagang sasabihin ko, who? I'm sorry? Can you say that again? Tanong siya ulit. Ganun. What? I did not hear you. Can you speak louder? Nagsalita na. Oh! Who? Who is she? Ang daming maaasar sa inyo. Di ba, Carl Clea?
Oh, ito, huling quote card. Puro quote card lang tayo. Ha? Ito, yung July 18, sabi naman sa kanya, when asked why she would not attend President Ferdinand Marcos Jr.'s third SONA. Tinanong siya, when asked why she will not attend the third SONA of the President. Kayo, kung after na mabasa ko ito, ano ang maisasagot nyo sa kanya? Ano ang masasabi nyo sa sinabi niya? O basahin natin bago ko sabihin yung sa akin. Lahat tayo, saan man ang pinanggalingan, ano man ang pinagdadaanan, ay may pangarap. We all have dreams. Okay, parang Martin Luther King. I have a dream. Hindi po ito pangungutya sa the great Martin Luther King. We have high respect for him. Okay? Kumbaga, alaaba din. I have a dream. A song to sing. If you remember all the fairy tales, you can take the future. Even if you fail, I believe in angels. Diba? We have a dream yun eh. I have a dream. Nakita nyo yung sagot niya ha? Bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, ang tanging pangarap ko ay ang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit ang isang pangarap, kung hindi pagsisikapan, ay mananatiling pangarap lamang. O nasaan diyan yung sagot niya? When asked why she will not attend President Ferdinand Marcos' third SONA. Yan ang sinulat ng Impact Leadership. Nasaan diyan yung kasagutan niya dito sa tanong na ito? Bakit hindi siya sisipot sa SONA? Dahil meron daw pinanggalingan. Ano man ang pinagdaanan, ay may pangarap. We all have dreams. Tama ba yun? Ayun po yung sagot niya, isa sa mga sagot niya sa pag hindi attend ng SONA. We all have dreams. Siguro to nakinig to ng yung Westlife eh. Oh, isa sa mga favorite ko yan, Westlife, di ba? I believe in angels. Tangina. Nanood ng Designated Survivor sa Netflix. Nakinig ng ABBA or Westlife sa I Have a Dream. I have a dream. Tama ba yung sagot niya? Bakit hindi daw siya pupunta sa SONA? Kasi po, we all have dreams. Ay nako, Karcleya. Ano ba to, Doc Desi? Yung favorite ninyo, lalo na si Karcleya. Ay nako, favorite niya yun. Pinofavorite ni Karcleya yan. Maniwala kayo sa akin. Magagalit na naman si Karcleya pag nireply niya to, sasabi niya, "Uy, ano na naman pinagsasabi mo dun? Loko ka." Ko-comment na naman si Karcleya dyan sa video. Video replay palagi yan si Karcleya. Kaya nalab ko yan si Karcleya kasi kakulitan ko yan. Yang si Elora, kakulitan ko. Tita Au, Tita Aurora, ang mother ni Elora. Your name rhymes together. But let her go. Free as a bird. Siguro di pa rin alam ni Tita Aurora. Sabi nga ni Elora, kakanta siya. Ibalik niyo ako sa Pilipinas. Elora, saan ka ba napunta? Pinalaya ka nga, saan ka napunta? Bakit ibalik mo ako sa Pilipinas? Baka hinuli siya nung mga Chekwa. Sa West Philippines. Joke lang. Oh, di ba? Hindi ko na babasahin yung isa pa. Ang layo ng tanong.
Kayo, anong masasabi nyo in one word? Ha? 6-letter word. Lenlen? Meron pang isa. 6-letter word equals Lenlen. Pero ano yun? Si Miyu, matalino to eh. Si Ate Beth M, ikaw Ate Beth M, matalino yan eh. Ano yan? Sinabi ko na, Lenlen. 6-letter word din, equals Lenlen. Ano? Lutang. Ewan ko, ito sinulat ng Impact Leadership. Nakita ko po yan sa Impact Leadership. Oy, Impact Leadership ha? O, tinanong siya eh, when asked, why? Bakit hindi ka mag-attend ng third SONA ng Pangulo? Ayun ang sabi niya, lahat tayo, saan man ang pinanggalingan, ano man ang pinagdadaanan, ay may pangarap. Tinanong ka, ngunit kulang. Hindi sa tinimbang ka eh. No, tinanong ka, pero lutang ka. Daig niya pa si Lenlen sa pagkalutang. Maloko din tong Impact Leadership eh. No? Ipinasa na po ni Lenlen ang pagkalutang niya sa kapwa niya BP. O sige, ikaw naman. Pass the baton. Palakpakan! Yan ang pinapalakpakan. Inaccept niya yung baton eh. O sige, ikaw naman ang lutang. Ano tinira mo? Saan ka lumulutang sa pagdidribble? Na-dribble ka ba? Chug. Ang sama nitong... Sige, kala nyo ha, nagbibiro ako. Ayun o, yung nasa baba, yung fine prints. Basahin nyo yung fine prints. Uulitin ko, for the nth time. When asked why she would not attend President Marcos Jr.'s third SONA. Lahat tayo, saan man ang pinanggalingan, ano man ang pinagdadaanan, ay may pangarap. We all have dreams. Tapos napunta sa kalihim ng edukasyon. Ha? Edukasyon. SONA. Ang layo yata nun, Elora. It doesn't rhyme. Only Aurora and Elora are rhyme. Ra. Naging Lady Gaga na. Ang gulo, di ba? Wala. Nasaan ang yung thought process? Wala. Wala lahat. Di ano? Empty. Airhead. Ano ang Tagalog ng airhead? Boba. Lutang. Oh, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi diyan, no? No, yung sabi nung isa doon, yung nagsalita, yung dating taga-karambola, gutom na daw sila. Hirap na daw sila. Hindi kumain ka, maghanap ka ng trabaho, gaga. Ito namang inyong designated dilulungsyo nga, airhead, lutang. The new Lenlen 2.0. Who is that? BP Sara Tamilmil Bukeking Itok Duterte. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.